June 25, 2002. 1, 2, 3, 4. Shopping shots, sold out shows, flying high, catching eye, smashing things, kissing flings, forgetting everything. Said your mop top looks stupid. Try a little harder, you silly scum. Come back again when I'm older. Running free, carelessly, precious soul, please stay gold. Boy, you'll reach everything that you're trying to reach. Oh, Toy, ano gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging musikero, gusto ko tumugtog. Bakit ganun? Ayaw mo bang mag-doktor? Ayaw mo bang mag-abogado? Ayaw mo bang engineer? Shut up! Hindi lang ako na. Thank you. Yon, magandang gabi. Local brew nga pala. Ako nga pala si Rigel. Kasama ko si paring Johnny at ang Furvids na band. Galing pa silang Legazpi, Albay. Kamusta kayo mga tol? Hello, good Okay evening. naman. Okay. Good evening. Good evening. Good evening po. Good evening, good evening. Hello. Pakilala kayo mga parikoy. Gano'n mo naman. Oh, sino muna? Go. Ay. Go, Ikaw na, guys. Jules, na. Aw, sige, sige. Ikaw, men, Oh. kasi isa ka eh. Sorry. Hello po. Ako po si Jules, drummer, and isa rin po sa songwriters ng Furvids. And ngayon, ako ay pauwi dahil galing ako sa school. May theater prod lang. Pero ayun po. Opo. Uy, ingat ka, baka mas natchan ka pa dyan pag naglalaki. Baka may matapang manhole dyan ha. Okay lang. Sige. Okay, next po, next. Hello, ako si Andre, ang guitar player ng Pervids. And ako si Zach, ang bass player. Ako si John, nagsusulat, kumakanta. Tapos may isa pa po kaming hindi pa dumadating. Meron pang isa, medyo late lang On siya, the way hahapon pala. siya, si Simon. Pero Gitarista ano, natin. papasok din mamaya. Papunta siya Papunta dito dito. actually. Okay, sige. Okay. So, kamusta naman kayo? Kamusta yung buhay-buhay dyan sa Legazpi? Okay naman, Tahimik. tahimik lang. Slow living. Slow living kami dito. Sa dyan, masarap dyan. So, yun. Sa panimula, pare,
paano kayo nagsimula? Tsaka, bakit Furbids muna? Nagsimula yung banda 2021, pandemic, nung time na lockdown pa, no? Oo ba? Lockdown pa. Tapos, kasi, bago yung Furbids, galing kami ng iba't ibang banda. May kanya-kanya kaming banda. Tapos, initially yung Furbids, ang plano lang sana dun, dito sa bandang to ay gumawa ng cover band. Na Beatles cover band actually. Kasi, mahilig ako sa Beatles, yung iba rin. Yung unang na-invite ko si Jules. Kasi nakikita ko yung mga drum covers niya ng Beatles, 60s bands, ganyan. Kaya naengganyo ako. Sabi ko, bumuo kaya ng cover band, ganyan. Tapos yun, hindi naman nangyari yung cover band. Nung nagsama-sama na, eventually, what if magsulat tayo ng originals? Yan. Nauwi lang din sa paggawa ng original songs. Tapos bakit Furbids? Nung time na nag-iisip kami ng pangalan ng band, nakita ko lang yung word na Furbid. Kasi parang sa dictionary ako naghahanap. Tapos nakita ko Furbid, yung meaning niya, intensely passionate. Ganon. Tapos nag-resonate siya. Sabi ko, parang ganon tayo intensely passionate. Ano kaya kung yun na lang? Tapos nag-agree naman sila. Kaya, yan, Furbids. Swabe. Hindi, okay nga na-mention nyo na Beatles yung commonality nyo kasi medyo nagre-reflect talaga siya sa sound nyo eh. Nung pinakikinggan ko yung mga tracks nyo, sabi ko parang ang lakas maka Brit rock. Sabi ko parang parang Stone Roses, parang Oasis, parang ganun yung niya. I mean, may touch talaga ng Beatles pero napalago nyo siya to a sense na it's not far from it pero andun okay yung track. Opo. Influences din talaga yun yung mga 90s, 60s na mga British bands tsaka Britpop, 90s Britpop. Ganyan. Okay nga yung nyo eh. Teka, ilang taon na ba kayo? Ako, 26. Kami dalawa, 23. 22 po. 22. 23 rin po. Kami pala ni Jules. May lang yun. Apo. Wow, fresh na fresh. Edad ko. Hindi, okay lang yun. Basta ang point nito, bata tayo lahat. Kami ni Jel, di na kami aamin. Pero, I mean, for a bunch of young guys, it's very nice na yung tugtugan na pinakikinggan nyo, very old soul. Okay yung Kasi Lalo na post si ng... Lalo na si Jules. Jules, naririnig mo ba? Yes. Siya talaga yung pinaka-old soul. Ay, siguro. Parang gano'n na rin. Talaga ba? O sige nga, tatanungin nga kita. Anong mas big mo na anong mas big mo na era ng Beatles? Yung rock and roll era nila or yung nag-start na sila to mainstream? Mas trip ko talaga yung mid-60s era nila. From A Hard Day's Night hanggang Revolver. Yan yung bias ko. Agree actually. Yung Hard Day's Night na yan, sarap no? Talagang Dun yung progression na nadala niya na lahat Ang galing. So, sino mga nagdala sa inyo sa magandang daan? Mga tito nyo, ganun, mga parents nyo? Nakikinig ng mga Beatles and all that? Or lang din, self-discovery lang din? Mix siguro. Kasi sa akin, yung papa ko, mahilig talaga makinig ng kung ano-ano. Isa na doon yung Beatles. Sadyang na lang ako. Doon lang ako mas na-in-love, kumbaga. Lagi kong naririnig. Sabi ko, ayos yan. Ang ganda ng mga kanta, ang catchy ng mga kanta ng Beatles. Sa akin naman, more on, naging influence ko talaga yung ganun na old music dahil sa mga kabanda ko rin naman. Kasi
More on indie pop ako na-expose. Mainstream, mga ganun. Mga catchy na songs nung high school. And then, ayun, nung na-meet ko na sila, doon na mas naging diverse yung influences ko. Sila. Ikaw. I think sa akin, medyo similar din kay Martin. Parang self-discovery rin din siya at first. Like, casually ako nakikinig sa Beatles, pero mas nagdig-deep ako nung nandito na ako sa band. Kasi parang mas nakikita ko ganito yung music na pinapay namin and pinapakinggan namin. And mas, ayun. Ako po, lumaki po ako sa 90s talagang mga bands. Since yung papa ko po, yun po talaga yung pinapakinggan niya nung kabataan ko. Yun yung pinapatugtog niya sa bahay, like Pearl Jam, Pearl Jam, Eraserheads, Parokya. Pero tong high school ko, mas na-discover yung mga 60s bands, 50s bands. Yung mga banda na narinig ko, papakinggan ko rin yung influences nila. Tapos para nagiging cycle siya. Yun. Sarap pa ng discovery nyo. Ayos ah. Talagang ano eh, no? Full circle. Sa bagay, mas ano talaga siya eh. So, in terms of songwriting, ano nga, team kayo or ang paano latag nyo ng mga kanta? Pa isa-isa kayo or pa talagang magkikita muna kayo? Since pandemic kayo nagsimula, ginawa nyo rin ba yung formula na ginawa ng lahat na parang kanya-kanyang piece tas pinagbubuo-buo nyo na lang? Or nagkikita kayo ng usap muna bago gawa? Lately, iba yung parang formula namin lately. Kasi since kaming apat nandito sa Legazpi, tapos si Jules nasa Los Baños. Since rin si Jules, songwriter, lately siya yung maraming demos, kumbaga. Ang ginagawa na lang is bubuo siya ng demo, tapos sisend niya sa amin. Kaming nandito, kami yung mag-a-arrange. Mag-brainstorm. Ganun lately. Pero nung earlier days, nung wala pa sa Los Baños si Jules, talagang nagkikita-kita kami para bumuo ng kanta. Nasa isang band room kami sa bahay nila Jules. No? Kompleto doon, may drum set, may amps, ganun. Dadala na lang ng gitara. Ngayon, more on remote as digital talaga kami. Kuha ng demos, as doon napapasok yung mga influence din namin sa pag-arrange. May singit ko lang Johnny. Paano ba kayo nagkakilala? Paano? Interesting. Kasi ba kayo? Sige, paki-explain din. Malawak. Kami ni Jules ang magkaklase since junior high school. And then doon din talaga nabuo yung relationship namin sa music. Kumbaga, ang roots ko sa music ay kami talagang dalawa. Na lumaki kaming nagtutugtog ng pop-punk. Tsaka yun yung indie pop na nabanggit ko kanina. And then hanggang dito na kami sa Fairleigh. Tsaka, since galing kami ng iba't ibang bands, magkabanda talaga sila. Magkabanda rin kami ni Jules nung high school. Yung pinanggalingan namin na banda ay yung high school band namin. Small world din kasi. Magkaklase sila ni Jules. Magkaklase naman sila ni Jules nung kinder ba? Elementary. Tapos ako naman, mas ahead ako sa kanila eh. So, paano ba tayo nagkakilala? Sa music scene. Okay, ayun. Yung banda nila, tapos banda ko dati, pag nagkakasama sa lineup, doon ko sila naan. Pero di naman kami nag-uusap talaga. Alam lang yung existence. Kilala lang namin yung isa't isa. Ganun siya. Takot po sa isa't isa. Hindi, typical naman yun. Una, pa-shy muna. Din lang ako sa kilid. Tapos Uy, pre, gitarista ka pala. Hello. Pa-shy boy muna. Pero okay na. I mean, mukhang naman eh. Nakikita ko naman yung camaraderie sa inyo. So, okay siya. Kahit na malayo isa sa inyo, parang pa rin kayo. Tuloy na tuloy pa rin kayo. I mean, with the sounds that you guys make, it's very rich actually. It's very thick. It's easily digestible, and at the same time,
Hindi siya yung bara-bara lang na parang, ano to, trip lang to. I mean, of course, there's always that element, pero yeah, I can still feel the camaraderie between you guys. Yes. At ang dami niyong kanta ha, in fairness. Tinitignan ko yung ano, sabi ko, putik ang dami nito. Ilang kanta niyo in total? Basta dalawang album. Dalawang album po. Plus yung recent release Siguro natin. mga 30. Oo, more or less 20 to 30. Mga ganun. Ganun. Nice. And in the span of about 3 to 4 years, huh? After the pandemic, parang, like 3-4 years, right? Jel, mga ganun. Opo. Putik, mga makina kayo, pare. Ang galing, ha? Yung Ito ano pala. po, yung unang album, ma-share ko lang, ano siya, crowdfunded. Kumbaga, humingi kami ng tulong sa sa community, sa music scene dito. Kumbaga, limos kami para mabuo yung album. That first album. Siyempre kasi majority students pa, wala pang yan, mixing and mastering, recording. Siyempre magastos din siya especially kung wala ka namang sariling gamit. Ganun. Ang sarap. Ang sarap ng scene pala sa Legazpi, no? Ang napaka-nurturing ng ano nyo. Tsaka hindi halata, yung una nyo parang ano pa rin siya eh. May touch pa rin ng angas pero okay solid. Akala ko parang mga gamit nyo lang ng solo. Alam yung computer, tas diretso patch na MIDI, USB and all that. Pero okay Tsaka yung ano pare, yung napapansin ko, yung mga banda sa Bicol, parang intact talaga sila eh. Parang tingin ko parang naghihilahan pataas. At saka kunyari, tsaka yung sa kaya ko pala sila nakita. Kasi naimbitahan ako ng Atman Remorse dati sa may sari-sari. So yung sila parang pinaka main nun sila sa Orago Night si Chikoy, yung sa The Jerks. Tapos napakinggan ko yung tugtugan nila. Ayos yung tugtugan nito. Tapos nung sinilip ko, mga bata lang pero ganito yung bagsakan nila. Ayos. Oo. Yun. So sabi nga, akala ko kaedad natin itong mga to eh, no? Kaedad naman natin yung mga yan. Kaedad naman. Tama. Let me rephrase that statement. Kaedad pala natin itong mga to. Medyo tumaba lang. Oo, tanggapin na natin ng kalokohan ko. Yun lang. So, mga nyo mostly ano yung thought processes nyo sa paggagawa ng mga songs? Parang are you guys more into life experiences or just anything under the sun pretty much sa mga major songwrites nyo? Ano yung mga usual yung nadadampian na topics? Sino? Ikaw muna ba, Jules? Ay, okay. Siguro minsan experiences na i-mix rin ng halong gawa-gawa. Parang using your experience to tell a story na yung kind of story na gusto mong i-share and hoping rin na baka makapagbigay rin siya ng comfort sa other people na mafe-feel, siguro yun rin yung nafe-feel. Or minsan it's as simple as gagawa na lang rin ako na example po yung sa latest namin na single sa What's on Your Mind. May nabasa lang akong line nung nagbabasa ako ng Spider-Man Blue comic siya. Tapos parang nagsimula lang siya sa isang line doon. Tapos doon na nabuo yung parang pinaka bare bones ng song. Parang wala namang formula na pina-follow talaga pagdating sa songwriting. Parang it just happens. Kunyari, may maisip lang na, ay, maganda tong word. Tapos doon nabubuo yung or may using rin yung songwriting as a way para mag-vent ng sarili rin na emotions. Ganun po. Nice. Yung ibang songwriters nyo, anong input nyo?
Sa akin naman, more on introspective talaga. So, dalawa lang usually sa akin, life experience, something na napagdaanan ko, either relationships o kung ano man. Or kadalasan talaga, self-reflection. Yeah, kaya introspective akong, so as a songwriter, ganun. Kaya, Hindi, yun nga rin yung nararamdaman ko nung sa track na pinatugtog, yung Ziggy Wannabe, parang ang nararamdaman ko sa kanya yung parang yung mindset na feeling mo rockstar ka, pero at the end of the day parang it's just another day. Parang hindi siya gino-glorify, hindi kagaya ng ibang tao na parang, oh, rockstar ako, banda ako. Kaya parang Ziggy Wannabe yung di ko alam kung tama ako pero parang yun yung interpretation ko sa akin parang ano siya, a glimpse into rockstar life na without glorifying it too much, which is quite refreshing actually. Ang ganda ng pag-aagawa niyo doon. thank you po. Ay, thank you. Walang po kasi magkakasing edad. Ako pala. Ayos nga siya Ano siya talaga parang talagang Brit rock talaga yung dating Okay na okay. Nung ginawa niyo yung video na yun sa ano yun talagang lang, cellphone lang, tapos gala lang tayo. Ganun na yung naisip niyo. Cellphone ba yun? Hindi, may kinuha kami Camera. ng tropa na may camera. Oo. Pero lang siya. Pakiusapan namin. Ano tawag dito? Sinundan Hindi niya lang kami. Hindi siya direction. Wala siyang direction. I mean, Meron. hindi lang planado, hindi lang siya planado. Trip lang yun. Yung doon sa nagpe-frisbee tayo, parang, uy, i-video nga natin nagpe-frisbee tayo. Parang gano'n. Diba? Ang makulit na idea doon, nag-post lang kami sa page na i-invite namin kahit sino. Lalakad sabay-sabay. Punta lang dun sa venue, tapos lakad sabay-sabay. Nasa yun sa tabing dagat, sa Puro, kung alam niyo po yun. Alam niyo yun. Alam kaya. Ano siya? Open to all. Ganda nga So kung sinong Black Beach. pupunta. Ang saya parang community yung dating Kulit Parang ano yun, Johnny, yung Puro, parang Rojas Boulevard nila dati yun. Ah. Isa sa pinakatambayan ng mga tao dito. Mga nagja-jogging, ganun, nagde-date. Ano doon? Doon ako namimingwit dati. Dami na talaga dun. Ako gel anong minibing. Inong gamit mo pare. Ayos doon. Tapos yung ano pala, yung sa mga kanta nyo, parang, kasi parang more on nalilinya sa Brit music, sa Beatles. Pero nag-try din kayo na parang medyo maging experimental o nagawa nyo na sa isa sa mga kanta nyo? Yung reasons. Ano? Wait lang. Napaisip. Siguro experimental pagdating sa guitar sounds. Diba? Ganun. Sa production. Sa production. Parang mas gusto namin ma-maximize yung pwedeng magawa ng instrument or nung ideas namin. Ngayon, recently, lalo na kasi parang lumalayo na kami sa parang image ng mga rockstar, ganun ba? Parang ganun. Lately, parang ayun na nga, mas experimental na kami. Pero syempre, hindi pa nire-release yung nagbigay ng may glimpse doon sa latest kasi first time namin mag-experiment with harmonies. Yung sa latest namin na dalawang single, sa Selfishly tsaka sa What's on Your Mind. Yung things na hindi namin ginagawa before.
Usually kasi ako lang yung vocals. Pero lately, ayun, meron ng mga harmonies. Ganun. Nice. Ayun, yun Which is yung actually latest lead. pinakamahirap na idagdag. Sorry, Jel, go ahead. No, sige, ikaw na. Hindi, para sa akin yung medleys, yung harmonizing, mahirap yan actually. Hindi siya ganun kadali. You'd think enough na bilang Pilipino, magaling tayo kumanta lahat, madali siya. Hindi. Mahirap magkaroon ng, kasi minsan, 'di ba? Andun yung fear na, ay, masyadong operatic yung dating natin or masyadong malamya. Ano kaya kung 'di ba? Andun yung na yun yung fear na yun So, putting in melodies, harmonizing, medyo siya. It's a double-edged sword for me, pero it's nice that you guys are able to pull it off. Totoo. Tsaka Lalo na kasi ilang taon din na nakafocus lang kunyari si Andre sa pag-play ng guitar. Pero lately, nagagawa niya ng paraan kung paano mag-play ng guitar habang nag-harmonize din at the same time. Kumakanta rin. Ganun. That's Ganun nice. din kay Jules since nagda-drum siya. Ayun. Ang hirap nun Ang hirap mag-drums habang kumakanta. Diyos me. Ringo. Oh. Sino ba mga pinakamalupit na drummer na singer? Si Robert De La Cruz. Yung drummer ng Eagles, 'di ba? Si Phil Collins, pucha yung mga yun, mga loko-loko yung mga yun. Oo, ang galing nila. Parang sa na lang sa Pilipinas, sa yung Itchy Worms, di ba? Magaling yun, drummer nila. Hindi ko nga alam pangalan ng dude din. Pero solid din sila Tapos andun din yung nila, yung hindi rin nila may tanggi yung Brit rock influences nila. Kaya ganun yung sounds nila no? Dinig na dinig din talaga. Oo, andun din talaga yung influence, yung impact ng At dahil dyan, let's cut into a song. Sige. Boys, pili kayo. Anong gusto nyong marinig ng mga viewers natin dyan? Yung bago. Yung bago Yung naman, pinakabago. What's on your mind? What's on your mind? Sige. Okay. Let's cut into that. Jel, ready? Ready. Ladies and gentlemen, on Local Brew tonight, we have Furbids and their song, What's on Your Mind. We'll be right back. Kaya po ng DJs. Ginasa rin ginagawa ko dito, makulit at I remember being foolish enough to think, hey, let's fall in love. Whoa, you said, you silly little thing. The thing we have ain't broke, got what we need, but you're shaking it up and swinging it. So quit it, boy, or else I'll know. When I'm ready, I understand it, girl. I see where you're coming from. You've seen it all before. But tell me why I feel that it's untrue. That maybe you're just scared. But what if I am too? The thing we have is good, why keeping it? Can't we enjoy the thought of it? We haven't tried so many Just say what's on your mind. Just say what's on your mind. If this is what you want, I'll give you all that's mine. Just say what's on your mind. Just say what's on your mind. If this is
What's on your mind? Vids. Ganda. Ganda Grabe. na, ano. Ito yung Oo. latest, no? Apo. Yes. Gusto ko yung paggamit nyo ng ano, when the saints come marching in. Okay yun ah. Ito yung ano Coincidentally, nung nag-aaral ako Hindi, pare, go ahead. ano lang, parang ito yung masarap pakinggan pag nagro-road trip. Exactly. Exactly, road trip song eh, no? Oo nga naman. Nung nag-aaral ako ng jazz, yan yung mga unang pyesa na ano eh, yung When the Saints Come Marching In sa bassline. Pero astig yung pagkagamit nyo dun may pagka-psychedelic na parang Yardbirds yung dating astig. Thank you po. Saka ito yung yung napag-usapan kanina, yung nag-harmony yung boses nila. Ayun. Tatlong vocals. Nandun na rin sila Jules tsaka hindi ka na nahihirapan. Mahirap kumanta mag-isa eh. Totoo. So, madali pating mapapa. At atong what's on your mind? Anong kwento nito rin? Si Jules nagsulat nung kanta. Jules, sige, ikaw. Ayun po. Yung hindi ko na-mention earlier, most po kasi na nasusulat ko ay sarili ko rin na feelings, pero mahihayin po kasi ako and hindi ako confrontational na person. So ayun po yung sinabi kong through songwriting ako nag-vent. And yung sa What's on Your Mind, ayun po, may nabasa akong line from Spider-Man Blue. Yung I remember being foolish enough to think, let's fall in love. Tapos parang minix ko po siya sa own experience ko, wanting to vent those feelings. Tapos linagay ko na lang sa isang song. Ganda ng pagkakameld mo dun I can see kasi dreamy din siya na pang road trip na medyo psychedelia yung dating. Parang may piano pa yun, no? May piano ba yun? May piano po siya. Sino pa nagdagdag ng piano? Simon, yung nawawalan yung gitarista. Nasaan na ba yun? Si Jules pa. Ano yun? Habang nagda-drums ka, nagpa-piano ka pa? Ano naman po. Di naman po ako di po ako piano player. Ano lang, kapa-kapa lang sa piano ng sound na naririnig sa utak. Ganun. Hindi pare, shoot naman eh. Okay naman yun. Tsaka everybody starts somewhere, man. Don't bring yourself down. It's a good track. It's a good track. Walang walang tapon dun sa piano parts na yun. Okay siya. It brings it all together. Sabi ko nga parang papunta ng beach. Yun yung naisip ko bigla. Ba to yung banda na yung ano ba yun? Yung mga surfer, ano ba yun? Beach Boys. Beach Boys. Parang Beach Boys. Opo. Si John po yung nag-arrange ng harmonies namin. Isang influence din kasi yun, yung Beach Boys. Diba? Parang favorite, yun nga pinaka-favorite mo, Jules. Ba? Si Brian Wilson talaga, as a songwriter. Malupit yun. Ayun. Yung mga gamit nyo nun, ano din, in terms of gamit, ano yung mga gamit yung gitara, hollow bodies or mga standard guitars lang? Strat lang naman sa akin. Usually yun talaga yung ginagamit namin pang record. Like, lahat ng guitar tracks. Tsaka kung iba naman, hollow body, no? Late, siguro noon. Noon, yung hollow mga body. tracks. Ngayon, nice. Purely strat talaga. Yung strat ko na Tajima lang naman. Yun. Nice. Masunurin yung gitarang yun eh. Hindi siya pasaway. Nga pala, kasi mga estudyante kayo eh. Paano to? Yung mga gamit nyo, pinag-ipunan nyo ba to? O parang talagang pamana sa inyo? Strat. Tapos yun sa bass, yun sa drums. Yung strat ko, ano lang siya, since wala naman nagmu-music talaga sa family namin,
pinag-ipunan ko siya nung pandemic din, nung time na uso yung mga, ang tawag dun, yung play to earn na mga games. Nagkataon na medyo may nakuha naman akong kahit konti. And then pinambili ko na lang ng guitar. Binenta ko yung mga dati ko. And then eto na yung hanggang ngayon ginagamit ko pa rin na Strat. Nice move. Tsaka ayun din, yung ginagamit ko pang record ay pinag-ipunan ko rin ng pandemic. Yung interface, headphones. Yun. Kayo na yun. Ay, ako naman, I think nung around pandemic din, parang na-obsess ako sa mga bass players na pinapakinggan ko. Tapos parang gusto kong i-play yung mga piniplay nila kasi parang sobrang naaangasan ako ng sobra sa mga piyesa na pinapakinggan ko. Tapos, ayun, parang gusto ko talagang mag-play. So, nag-decide ako mag-ipon para dun sa gamit ko ngayon. Gamit mo? Bass. Ayun, Ayun. oh, yun. Ayun. Oh, yun. The latecomer, introduce yourself at magpasisig ka. Ay! Hello po. So, good evening po. Ako po si Simon po. Guitarist po ng Furbeats. Rhythm po. Good evening. Welcome. Kailan mo malilibre ng sisig? Ikaw, Jules. Sa drums po, yung kasi dati po, ayoko pa po mag-drum set nung high school. Ginagamit ko lang nun yung beatbox, kahon, since doon kami ni Mart nag-start sa acoustic lang na mga setup. Tapos nung grade 10, nag-concert nun yung Four of Spades sa Legazpi. Tapos, na-inspire ako mag-drums nun. Tapos, nung parang pinag-ipunan po namin siya nung papa ko, pero sabi niya, tutulungan niya lang daw ako mag-ipon para sa drum set kung may honors ako doon sa grading period na yon. Bale, nung buong grading period, pinapakopya lang ako ni Mart. Nanonood si Papa. Okay, Agi, huwag kang aamin. Okay lang yan. Sorry pa. Ayun po. Yung kapatid po kasi ng stepmom ko ay religious. So sa church nila may extra na drum set na pinapabili na sobrang mura. Per road show siya. Tapos binenta na lang sa amin ng 16K. So yun po yung naging drum set ko. Pero di po namin siya ginagamit for recording. Kasi yung syempre entry level na drum set, maganda siya pang practice. So nagre-record po kami ng drums sa Session House, yung paborito namin yung studio sa Legazpi. Nice. Shout out to Session House. Ikaw, Shout John, out anong to gamit mo? Emir. Paano mo nakuha yung mga instruments? Mon, paano mo nakuha yung gamit mo? Pamana ni parents or pinag-ipunan mo? Pamana po ng parents po. Since yung father ko po, musician rin po siya. Pero ibang genre po siya. Hindi po kami same genre. Sa more on metal po siya. So metal parents mo, napunta ka sa 60s rock. Okay, Pero yung mga similarities rin po sa artista sa bands. Doon ko rin po, sa kanya ko rin po nakuha yung musical influence. Yun po, sa influences. Nice. Sila natanong na namin kung anong influences nila, ikaw anong influences mo as a guitarist? Influences mo as a guitarist. As a guitarist, ignorant po. More classic rock. Like mga Led Zeppelin, gano'n. Mga Pink Floyd. Nakikita ko nga yung shirt mo. Ganda ng shirt mo. Dark side. Paarabora. Hindi kasya sa amin yan, pre. Hindi kasya sa akin yan. Crop top. Jollibee. Chaleco. Body hug. Yun eh. Ikaw, John, aside from singing, do you also play an instrument or do you just sing? Lately, yung pinlay kaninang track, yung What's on Your Mind. Ba? Yeah. Ako dun, acoustic.
Bukod sa Ah, vocals, acoustic. Pero mainly, ano lang din talaga, vocals lang yung ano ko, focus ko. Pero marunong Although, ka talaga nag-instruments. yes po. Ay, yes. good, Oo good nga pala. save, man. Thank you for remembering. Actually, yung ano, first album, since wala pa naman nun si Zach that time sa band, sa Furbids, ako yung nag-bass dun sa first album. Ayan. Mabiri ka rin pala. Bass bro ka rin pala eh. Pares tayo. Bass bros. Hindi naman Hindi po. kasi ano eh, I think na you become a more effective singer and an effective songwriter if you know at least one instrument, regardless of whatever it is. If it's a drums, bass or guitar, you sing better kapag marunong kang tumugtog ng instrument. You get the rhythm, you get the tempo, you get the melody, you get the note that you want. Pero with all of that, have you guys ever had like clashes in terms of putting a song together? I mean, even though magkakaparehas kayo ng I mean, may commonality kayo, but of course, meron din namang ano no, differences and all that. You guys ever clash with songs, or has it always been a smooth sailing with you guys? Ano ba? Nag-iisip ako kung meron ba. Pero ano, more on ano, smooth sailing usually kasi. Nag-iisip Usually on ako the same page naman. Oo. Parang ina-acknowledge namin na ganun, may differences talaga pagdating sa influences. So as much as possible, ayun, parang kino-combine namin yung kung ano ang pwede namin mailagay sa song na yun, kung ano yung appropriate din. Ano, bina-value namin yung ano, yung gusto ng isa't isa. So, hindi porket ganito yung gusto ko, pero hindi pala nila gusto, eh ako yung masusunod. Parang pinakikinggan talaga namin yung isa't isa sa bawat kantang ginagawa namin. Ganun. That's nice. Walang tinyente dito, brotherhood talaga, no? Ganun siya. That's great. Pag sa ano naman, kunyari may magigig kayo, may tutugtugan kayo, may mga rituals ba kayo na ginagawa? For example, parang kunyari, yung isa hindi maliligo, yung isa iinom. Ganun. Yeah, o kaya magdadasal muna kayo bago kayo umakyat sa stage. May mga ganun din mga ginagawa kayo. Naliligo naman po kami. Then, naglalaro kami ng katso. Ano po yung Dati, sipa. Katso. Talaga? Sorry, medyo gullible ako Ano, early days. Kasi Early days. kabado kami lagi. Hindi lang halata pag nagpo-perform na, pero kabado talaga lagi. I think ano yun eh, no? Healthy component ng kaba eh. Kapag di ka kinakabahan bago ka tumugtog, huwag ka nang tumugtog. Sabi sa akin yun ng tatay ko, sabi niya, if you perform na wala kang fear na magkamali, then you're not going to be as effective as what you should be. Kasi yung takot na yun yung mag-aayos sa'yo na parang, ayokong sumablay. So, di ba? Yung healthy yung fear na yun. It's good na okay yung, kakaiba yun Para maano yung katawan. Para magalaw. So, anong signature move mo pare? Black magic, gano'n. Pero di na ngayon, di na. Noon yun, nung simula. Ngayon, more on ano na lang. Hindi, kasi ang weird nga naman nun siguro kung makakasabay ko kayo tapos nakikita ko kayo nagsisipa sa gilid, di ba? Parang, ito, anong ginagawa ito mo ito? may magba-black magic bigla. Naka-outfit na, naka-pang banda tapos nagkakatso.
Hindi, in terms of outfit naman, anything goes eh. I think, ang ano naman dito sa Pilipinas, forgiving tayo sa kahit anong forma. Nakatugtog na nga ako ng ano eh, naka-jogging pants eh, tsaka chinelas eh. Kaya, sa akin yung forma, wala yan. Nasa ano yan. Oh, chill-chill lang kung saan ka lang komportable. Basta wag lang babakat, di ba? Yun na yung ano. yung ibang banda na kilala ko, may ganun. May kilala akong ganung banda. Talagang pinapabakat talaga nila. Pero ako hindi pwede. Pangit eh. Oo, pare. Mapapalook away ka talaga. Titingin ka na lang sa mukha niya eh. Wag mo bababa. Kasi talagang, wow, man. Ay, Pero in nga terms pala. of ano, Okay, go ahead, man. Sige, ka muna. So, like between playing Bicol and playing Manila, have you guys ever had attitude sa inyo? Kasi, I mean, honestly man, yung tugtugan nyo, wala talaga sa itsura nyo eh. Parang ano eh. So, nung una kong kita sa inyo, parang, mga to, parang mga kaidaran na. Tapos mas bata pa pala kayo sa amin. Hindi naman ba kayo inaangasan sa sa mga venue na parang, wala sa edad nyo yung tinutugtog nyo ha? Wala naman nang gaganon sa inyo. Meron ba? Meron ba yun? Parang meron naman na feeling ko like we get that a lot na ay hindi naman sa tinutugtog namin yung hindi appropriate sa mukha namin, pero more on natutuwa sila na may ganun pang genre na tinutugtog live. I think yung The Jerks din, parang The nakausap Jerks. namin Si sila Sir Chicoy. Sir Chicoy. Parang Ako na. nag-approach. Walang negativity. Sobrang welcome kayo sa sound nyo. Wala naman. So far, wala namang masyado negative. Lalo na sa mga live shows. Buti naman. Kasi, Oo, kasi wala naman hindi naman namin gusto ng away. Di naman gusto kami lang ng preras. Gusto lang naman namin tumugtog. Same lang naman sa ibang mga banda. tumugtog tsaka magka-chicks, di ba? Yun lang naman yun. Asawa ko, kung nanonood ka, mahal, hindi po ako nang-chichik sa gig. Wala naman chicks dito. Wala naman. Oy, sus! Tumigil nga kayo. Wala. Ay, sus! Pag mga nga po eh, nakakatawa po kasi pag nagpo-po. Last na yun. Last na yun. Kapag nagigig, lagi kaming nasa isang side usually kasi nahihiya kami. Nandun na kami sa isang gilid magkakasama. Tinatry naman namin ngayon magkipag-socialize more. Pero usually, ganun ang itsura namin sa mga gig. Kasi kabado. Kaya wala. Kabado. Hindi makapag-socialize masyado. Parang na may mental block. Hindi, gets ko naman yan. Actually, yung isa sa mga ritual na is pag yung vocalist hindi pwede magsalita bago mag-gig. Mga 2 hours dapat hindi nagsasalita para hindi ma-strain. Kaso sa tugtugan nyo kasi, talaga? Huwag kang mag-spray ha. Yung meron yung isang natural. Yung natural lang, wag yung steroids, nakakaano yun. May ganun ba? Huwag mo nga anuhin yun. May inat ng husto yung vocal cords mo. Yung natural lang na spray, meron yung, alam ni Obit yun eh. Si Obit ang gumagamit nun eh. Kalimutan ko yung pangalan. Pero yun yung gamitin mo. Hindi, may trabaho yata. Yun. Nabubuhay ang ating chatroom. Shout out kay William Masbate II. Good evening din sa'yo. At kay Jule. At kay Jule Haspela. Shout out po sa Kuyang Furvids. Aba, sa edad nyo yan, may kuya pa. Si Jule, siya. Napakagaling ng musician na mas bata pa talaga sa akin. Ayan, genius yan si Jude. Hello, Jude. Pwede magpa-shout. Ayun, sakto. May pa-shoutout daw kay Kuya Gils eh. Kay Kuya Jules. Pa-shoutout daw si Jule. Love you, Jule. Nag-chat na si Jule. Jule, shout out. Nasa Bicol din to si Jule Laspela. Nandito rin sa Bicol. Siya actually yung nag-substitute kay Simon nung tumugtog kami sa Los Baños nung December.
Nice. Maaasahan pala to si Jul. Shoutout sa'yo, tropa. Espela. Hindi kasi ano talaga yun yung isa sa mga masaya din na thing sa local scene. Of course, not every place is welcoming, not every place is naghihilaan pataas in like what Rigel said, pero swerte na yung meron kang tropa na willing to substitute anytime na, wala ka ba? Sige, pare ako, tulungan ko kayo, di ba? Ang saya yan, sarap, nakakataba ng puso. So sana dumami ka, Jul. Yung sa ano pala, yung sa first gig nyo, kamusta yung experience nyo? Kamusta yung pakiramdam nyo, yung reception ng tao, yung unang tugtog nyo sa stage? Sa whole 19. First gig Ah, natin. first. Ang first gig namin, acoustic. Acoustic. Ano nga yun turnover, cover night. Pinilit lang namin maka-line up. Kahit di naman yung ganun yung tugtugan namin. Para lang makapag-gig. So pinilit namin Nice. mag-aral ng turnover, ng isang turnover song. Wala pa. Ay, may bass na ba? Meron akong bass. Oo. Ganun. Yun din ata yung first gig in a while since nung pandemic. Kaya, since the pandemic ko. Kaya medyo... First talaga. First kaya talaga ang dun daming sa tao. atin. Madaming tao. Kahit yung mga taga-Naga pumunta ng Legazpi, naalala ko ang daming tao. Kaya pala din pinilit nyo. Siyempre, gigil kayo lahat. Yan, gigil. Wala namang kabanan nung time na yun. Tsaka, Kating-katin ako. Ano ka pa nun? Sub ka pa nga actually nun. Yun yung kwento. Sub ako sa isang... Original member. Original, si Tuk kasi yung... okay. Hindi pa ako ng original member ng Fervids. Oo. Iba pa yung original member that time. Nag-substitute lang si Andre. Pero eventually, siya lang din naman yung nag-perform sa mga sumunod na gig kasi hindi naman available yung dating member namin. So yung lineup nyo ngayon, ano na to? Kumbaga, version 2 na to. Hindi ito yung original na lineup nyo. Version... Sorry. Oo. Kasi yung pinaka-original lineup kasi, ano lang naman siya. Kumbaga, short-lived. Ito na rin talaga yung original, sila Andre kung tutuusin. Kasi yun nga, siya naman yung nakapag-perform sa mga earlier gigs. Tsaka nag-record ng parts Kanta. Ganun. Since first album. Ayun. Kaya, si Simon ang newest member newest. pala. Recently. Recently lang po ako. Nag-substitute ako last year. Hindi ka na ba pinadel ng mga kabanda mo? Hindi ka ba pinalo ng mga kabanda mo? Para makasali sa kanila. Nanonood na ako sa kanila dati. Pala. Wow! Uy! Yun, no? Fanboy naging gitarista. Umalis na kasi yung yung original na guitarist si Jimmy. Si Jimmy. Yun. Ba't saan siya pumunta? Inaway nyo? Ano nangyari? Nag-focus na siya sa career. Personal career. Hindi na pre, no? Hindi yung medyo kunyari musician ka. Parang minsan mapapag-isip ka, ano ba? Tutuloy ko ba yung gusto ko? O ipapasok ko yung career ko? O pagsasabayin ko, no? Dilemma siya. Yung pinaka-ultimate dilemma. I mean, di ba, uunahin mo ba yung tunay na buhay or hahabulin mo yung mga pangarap mo, di ba? Which is, actually, pwede naman. Pwede mong ipagsabay, pero mas mahirap siya ipagsabay. Honestly. Do you guys hold day jobs? Or puro lang kayo mga pogi? Pogi lang. Pogi lang. Yun lang gusto ko sa bahista. Sagot agad. Hindi, kaming apat, except kay John, ay mga estudyante pa rin. Ikaw, John, what do you do in real life? Ako ay may day job sa office.
corporate slave ka rin pala. Slave Welcome to ako. the club. Hindi Kaya mo- ayun, binabalance-balance lang din yung schedule. Pero so far, nagagawa naman ng oras. Oo, Ganun. konting luhod lang naman kay boss. Boss, utang na loob. I-gig mo ako. Patugtugin mo. Di ba? Ganun man talaga eh. Pero since the rest of you are studying, do you guys have the same courses? Hindi. Iba-iba po. Iba-iba. O walang sasagot ng intercourse ha, pucha. Ay, iba ba yun? Oo, magkaiba. Oo, gets. Siguro pinakamalapit din kami ni Jules. Mm. Oo. Ako ay communication arts at si Jules ay mass com. Ano po? Ano? Ay, DevCom pala. DevCom. Development communication. So parang yung pinag-aaralan yung ginagawa ni Rigel. Ganun din. Ay. Oo. Ikaw mo, anong pinag-aaralan mo pare? Si Simon. Ako, IT po, Information Technology, yung first Nagsubok din ako ng IT, dalawang taon lang, di ko na kinaya, daming math pare. Ang hirap, nakatunaw utak po. Si Simon gagraduate na. Uy! Yun oh. Silang dalawa graduate. Talaga? Itong parating? Yes po. Uy. Yeah. Siya naman civil Congrats. engineering. Congrats. Ay, wow. Uy, magdi-DPWH. Pero patapos ka na rin, bro. Patapos ka na raw ba? Opo, graduating na po. Sisingilin lang kita ng beer po. Naglilinis na lang ng mga subject na natin. Nice. This year kayo graduate ko man. Yun oh. Oh, ayos yan. Wala nagsagabal sa pagbabanda. Yun lang, wala na rin baon. Yun yung problema dun. Wala nang pambir sa gig. Yun yung yun yung masaklap eh. Pero hindi naman nagiging challenge sa inyo yung studies nyo with the band. Like parang, how do you guys do it? Do you kasi nakita ko dun sa Facebook nyo, parang for gigs outside of Albay, you have to plan it out pa. So, with the normal gigs that you have, how do you guys go about it? Do you do only weekends or do you also do weekdays kung schedule permitting? Usually yung mga gigs na nag-invite sa amin, yung mga orgs. Usually Saturdays kasi sila nagaganap. Nice. Bihira lang yung Friday, yung weekdays. Pero usually kapag sa Manila yung invite galing or sa kung saan man sa labas ng Bicol, much better if Saturday talaga. Kasi yun nga pabiyahe pa kami. Pero pag dito lang sa Legazpi, kahit Friday, kung free naman lahat. Depende rin pala kasi si Jules nasa Los Baños. Sa mga gigs outside ng Bicol, prefer talaga namin na at least a month or 2 months notice kasi kailangan namin mag-ipon syempre sa pamasahe. So, and rin, syempre yung mga tutulugan din ng mga places, kailangan din dagdag gastos na naman yun. So, magbubook, ganun. Kailangan. Tsaka yung ticket sa bus. Two-way din. Two-way. Tsaka minsan nagkakaubusan agad eh. Kaya mahirap. Tapos may dala ka pang gamit. Ang hirap nun, ha? Usually yung nasasakyan naming bus, pag pauwi na, pahirapan. Pahirapan. Oo, malamang. Oo, ang hirap kasi sumakay, ang hirap timing ng bus na maayos pag pauwi na. Pabalik ng Legazpi. Sasakay sa PTEX, ganyan. Oo, naalala ko yung ganyang struggle.
Pucha, nakayakap ako sa base ko tapos nasa loob ako ng minicab. Diyos ko, ang laki-laki ko pa naman din. Tapos hakap ko base, lahat ng tao sama ng tingin sa akin. Tapos hindi ako makaupo dun sa dulo kasi ang hirap bumaba. So doon ako sa unahan. Putik, talaga nakagano. Yan, laki-laki ko eh. Bad trip. Pagdalawang tao ba? Oo, tapos ang sama na nung tingin sa akin ng driver po siya, parang dahil sa'yo nauubos yung gasolina ko, hayop. Parang ganun yung tingin niya sa akin eh. Magastos. Oo. Ano yung pinakamalayong na natugtugan niyo? Pinakamalayo. Ano ba? Pinakamalayo. Basta Manila. Di kasi namin alam kung alin pinakamalayo. Sa QC, I think. Catanduanes, joke lang. Ano pa mas malayo? QC. Manila pa din natin kailangan. QC, yan. Wala. QC. So far, hindi pa naman kami nakakapag-play sa ibang lugar. Ganun. Sana makapag-perform sa kunyari sa Cebu. Joke lang. Russia, pwede yan, Russia. Russian girls. Oh. Basta wag sa Ukraine tsaka sa Iran, magulo doon yun, pare. Israel. Oo, wag doon. O di tayo? Off questions tayo. Anong pinaka-weird na gig na natugtugan nyo? Weird. Pinaka-weird. Yung sa Catanduanes. Bakit? Kwento niyan. Yung sa Catanduanes ata namin naging kasi kami dun binagyo, naabutan kami ng bagyo. Signal number 1 or 2, something. Basta 3 siya. Okay, 3, signal number 3. So, malakas talaga. So, na-extend yung stay namin doon. Pero at the same time, all access pass siya sa isang resort na very well known. So, angli pagkain kami, na-enjoy namin yung beach. Pero binabagyo lang. Pero hindi naman actually binabagyo. Hindi naman Parang maingat lang talaga sila sa dagat Kasi yung dagat. Bawal yung may travel ban kapag may gano'n na Isla kasi yung Catanduanes. So, even pag may gale warning, bawal pagbiyahe yung barko. Tsaka ang nangyari nun ay, since na-extend kami, dalawang beses kami nag-gig. Yung pangalawa, naka-casual wear lang kami. Sarap. Wala na kaming damit Pwede naman tumugtog na walang damit Okay lang yun. Ano yun, habang nakaset kayo, bumabagyo? Yung unang gabi, ang lakas ng ulan. Tapos yung stage namin, maliit lang. Kasi yung pangalawang gabi, covered na siya. Semento. Oo. Buti hindi ka na kuryente. Rockstar moment yun Solid Nakakatawa nun kasi malayo yung audience since walang silungan. Sobrang layo ng audience sa amin. Tsaka open. Oo nga. So, siguro parang mga 500 meters away. Ang layo nun. 500 meters. Lagi pa naman yun, yung Catanduanes. Parang, pag bumabagyo, yun yung unang tinatamaan, Tama, Pero wild yun, pre. Parang hindi ko pa nararanasan yun, Okay yun, Astig. Astig na nakakatakot. Baka pag ganun ko ng e-string, basa-basa na yung amp nun. Basa-basa na yung mga gamit. Oo. Nahirapan kaming maglakad-lakad kasi grabe yung putik dun sa isang area. Tapos grabe yung baha na rin nung time na yun. Yung sa unang gabi na maulan. Field siya grass field. Kaya putik. Basang sisiw talaga kami. Hindi, okay na mabasa. Basta walang kidlat. Napakamalas mo na nung hindi tinawa ng kidlat, di ba? Ano tayo? Ayos rin pala mga adventure nyo Hindi naman kayo nakapagsulat ng kanta tungkol doon. Kayo ba? May bago akong song idea. Co-writer ako nasa credits ako. Nag-arrange kami noon. Nag-songwriting na lang doon sa beach. Pero hindi tungkol doon. Dahil sa marami tayong oras, gumawa tayo ng kanta. Nice. Ang productive yung mga bata kayo. Okay kayo,
Kasi kung ako yun, maglalasing lang ako nun. Puti. Ihilata lang ako. Alfonso, tas Coke. Yeah! Pumapagyo! You guys have, let's cut into another song, Jel. Oo. Ikaw, anong trip mo, pre? Selfishly. Isa yung selfishly tugtog, John? Pwede rin po kasi bago. Isang bago. Sige, let's cut into that. Ang title, pre? Selfishly. Selfishly. Okay, ready? Okay. Ladies and gentlemen, on Local Brew, Fervids with Selfishly. We'll be right back. I promise. Tell me, how can you adore me? 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 I wanted love, but not the way. I wanted more that I could take. I dressed it up as honestly. I wanted more
Selfishly, ang galing. Yung ano, yung kung pagpipikit ka, parang foreign yung ano, yung bagsakan eh, tsaka yung mga boses. Solid, solid. Oo. So yung gamit nila nung effects mula dun sa transition ng Oo. mga ibang tracks nila, okay. Walang butas talaga, no, na ano, Oo nga eh. iswakan eh, yung kiswakan eh. Selfishly. Would you guys consider yourselves a live band or a studio band? Ooh, Interesting. napaka-interesting naman. Pero magandang tanong yun. Oo. Siguro kung ako, hindi, lahat na lang tayo magsagot nun. Sige, kanya-kanya. Kung ako, feeling ko, yung focus namin nung earlier days ay maging live band. Na, kumbaga, mas ibubuhos namin sa live shows. Pero lately, parang gusto naman namin, yun nga, mas mag-experiment sa studio. So, parang punta doon. Pero at the same time, gusto pa rin namin na maganda pa rin yung mga live shows. Ganun. Kayo. Same. Same. Halo same na. Si Jules. Same. Kasi Same lang pala. Akala ko. Kasi magandang same na ang live act ay iba yung dating niya sa recorded, pero at the same time same yung quality nila. Kumbaga, na magandang ibuhos yung effort sa both sides. So, Yeah, ang actually, sagot ay both. Medyo both. That's actually a good answer. Kasi the thing that I've noticed is there's a lot of bands that when you record them, they sound different when they go live, and it's very sad. Kasi ang sarap ng recording, tapos pagdating sa live, parang, ay putek, bakit ganun? Bigyan mong beer, baka sumarap yung tugtugan. Parang ganun, di ba? May ganun eh. Pero with you guys, I feel na I think it's yeah, I feel more that you guys are a live band, honestly, than a studio band. And parang naagiyan kayo. Gusto ko kayo makita live. Hopefully soon. Ano ko rin yun parang ko yun, fear. Ayoko talaga na ayoko personally na malayo yung live sa studio. Like kung nagandahan ka sa studio version, kailangan malampasan namin yun pag live or ma-match at least. Parang ganun. Ayoko, nakakatakot na ma-underwhelm yung audience. Ayoko yun. Ayoko. Personally. No, it shows naman na lahat kayo in agreement kayo sa ganyan, and it's a very good thing. Live shows should always be special. Diba? Kasi nakakainis yung puro YouTube na lang din yung mga tao na, uy, panoorin nyo yun ng live. Hindi yan YouTube lang, no? Iba pa rin So, live. So what's next for Furvids? What are we expecting in the future? In the future, I don't know. Sino sasagot mo? Yeah, do you guys are you guys looking into promoting the new stuff more, or are you guys gonna lock into writing, or what should we expect from you guys? Sa ngayon, kami, busy kami. Busy kami magluto. Yun lang so far, yun lang. Wala kaming sasabihin pang ibang ayun yung mausog baka ma-jinx. Sa bagay. Coming gig. Pero pag may invites, syempre willing pa rin naman kami mag-perform. Pero yun din talaga, nakafocus kami sa pagluto. Get it? That's good. That's Secret nice. That's muna, nice. Secret. Oo, ayos to. To mga to, maromansa to mga to. Gusto ko yan. Ayoko nang hubad agad. Gusto ko may romansa muna. Garnish. Any upcoming gigs? Any upcoming gigs? Anywhere that the people on the internet can catch you? Wala pa naman. Wala rin Wala so naging far. invite.
Wala, chance na to para ma-invite. Nice, nice, nice. Kasi so far wala talagang schedule. Kaya kung may mag-invite, ayun. Mag-invite. Invite nyo na kami, please. May ano na lang, mag-DM sa page or mag-email sa amin. Ganun. Yeah. Okay guys, you heard it first here. Kunin nyo na Forbid, solid itong mga to. Solid, solid. Bukod sa mga gwapings magagaling talaga. Ano nga socials nyo? Pervids PH sa IG, Pervids sa Facebook. Ano pa ba? Yan, YouTube, Pervids. Ay, ang email. Madali lang naman siyang hanapin kasi thankfully wala kaming kapangalan na ibang banda. Pervids. OnlyFans, wala. Go Simon. Okay guys, thank you for a very wonderful night. Thank you for letting us have you on board. We're very thankful for your music. It's very cool that Legazpi Rock is live and proud, and I know that you guys will represent more. So from us, we'll be having our very first local brew event on March the 14th sa Motorista Bar sa QC. We're gonna have a lot of bands coming in. We're also gonna have shirts. We're gonna have stickers. It's gonna be a really good night. Other than that, catch us on our socials too. This video will also be recorded on YouTube, so you boys can pass it along to friends, or kung meron kayo nililigawan ng mga girl lalo. Nasa YouTube ako, bro. I was interviewed. Ganun. Pwede yung You can also use this as a portfolio in future things. That's how Local Brew actually tries to help out with local artists as well. Kasi yung mga tugtugan nyo man, sobrang unique. Ang saya. It's very nice to feel na, there's still wonderful local music na hindi pa namin nalalaman, and thank you for making your stuff, man. Ang saya. Thank you. Maraming salamat. salamat. Yeah. Jel, anything you want to add? Yeah. Pervids, sino yung mga gusto nyong pasalamatan? The floor is yours. Pasalamatan. Siguro may mention na lang namin yung namin, independent record label dito sa Legazpi. Children of the Mist, COTM Records. Sino pa ba? Session House. Kuya Emir. Sobrang laking tulong talaga sa amin pagdating sa recording. Sino pa bang mga prods? Ayan. Si Kuya Jam ng Cream Flower kasi siya yung producer. Kasama rin namin sa COTM. Sino pa? Jules, sino pa? May nahiya Wala akong maisip Salamat sa inyo, syempre, sa pag-invite sa akin dito. Thank you, sir. Syempre. Ano pa ba? Mga pamilya namin. Mga pamilya namin. Salamat. Sino pa? Natatakot ako baka may tayong makalimutan tayo. Pero yun, so far, yung yung music scene sa Legazpi, lahat ng eksena na nag-welcome sa amin, hindi lang sa Legazpi, sa Naga, sa Manila, sa QC, Los Baños, lahat na. Maraming salamat sa inyo. Sa mga friends namin, yan po. Siguro masasabi ko lang, tuloy-tuloy lang mga pre ha. Yeah, man. Maganda yung music nyo. Pagpatuloy nyo lang. I-spread nyo yung nyo. Kasi maganda. Oo. Tsaka baka mahawa nyo pa yung mga ibang mga bagets dyan na kung ano-anong pinagagagawa sa buhay. Gumawa kayo ng matinong music parang itong mga to. Gayahin nyo itong mga to. Maraming magagaling dito, mga kids. Legit. Talaga ba? O sige. Ito. Isa na si Jul. Yung Sige nga, hanapin nga natin yun, Jel.
Jul, Oo. manda ka ha. Makontak kita. So again, my name is Johnny, and together with Rigel and Furbids, thank you for hanging out with us this Sunday evening, and good night. Thanks, Good Furbids. night. Thank you. Thank you po. Thank you. Salamat.